Perfect mornings mga kapatid. Feeling happy or feeling sad ka ba ngayon? Alam mo, nakikita ng Diyos sa ang bawat saya, lungkot at luha mo. Nakabantay siya palagi, kaya't sana'y manatili kang matatag. Tiwala lamang po sa Diyos. Kwentuhan tayo dito sa Perfect Mornings. Hope and Healing Day po tayo ngayong araw. Katuwang natin ang MX3. Mapapanood nyo kami Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Cheryl Cosim at kasama nyo kami sa 1PH sa Signal at sa Satellite Channel 1 po yan. Napapakinggan nyo rin kami sa 105.9 True FM. Tutok din po kayo sa Facebook at YouTube ng 1PH, pati rin sa FB page po ng True FM. At syempre, paki-follow rin po kami sa Cheryl Cosim FB page. At para po mas maging espesyal ang umaga ninyo, katuwang nga po natin ang MX3 sa kanilang spiritual at health and wellness advocacy. Pa-surprise pa po para sa inyo, 3 maswerteng viewers ang magkakatanggap ng MX3 gift packs. Kaya wag po kayong aalis dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. O para po makasali ha sa ating pa-surprise sa inyo. Ayan, abangan lamang po ang aming question of the day tungkol sa ating Bible story mamaya. Hindi tayo isang karakter lang pero story ang ating pag-uusapan. Ngayong araw, kasama po natin, Pastor Eric Tutanyes mula po sa CCF, Christ's Commission Fellowship. Perfect mornings, Pastor Eric. Perfect mornings, Cheryl, and to all our avid viewers. Yes, Yan. oo. Sana kahit holiday, samahan nyo pa rin po kami ni Pastor Eric. Marami sa kanila, andyan lang, chill lang sila sa kanilang mga bahay. Siguro napagod sa sunod-sunod na ulan. Ayan po. Well, makakahinga-hinga po tayo. Ayon po sa pag-asa. Ayan, para handa lang ha. Hanggang tomorrow, kalmado ang ating panahon. Pero maging handa po tayo pagdating ng Sunday, Monday. Dahil itong bagyong nasa Pacific Ocean siya eh. Sabi, Pastor Eric, magiging typhoon strength ito pagpasok niya sa loob ng PAR at tatawagin nating bagyong Obet. Pero baka mga Sunday, Monday pa yan. Hindi siya, ang magandang balita, it won't make landfall, pero yung habagat eh. Ayan na naman. Yes. Yung habagat na naman po ang makakaapekto. Kumbagay, ngayon kalmado si habagat, mabubuhay na naman ang mga kalamnan ni habagat pagdating ng linggo at ng Lunes po. So yung mga dito sa atin sa Luzon, particular yung mga nasa western sections po ng bansa, Pangasinan, Zambales, ayan, ako makakaranas na naman po tayo ng mga pag-ulan. Kasama tayo dito sa Metro Manila and parts of Visayas. Ha, mga kapatid? And speaking of yan, yung mga sunod-sunod na pag-ulan natin, ang pag-uusapan natin ngayon sa paalala ng Diyos, nako, nakatatak na sa ating mga Pilipino, mga Pinoy. Sa ating paalala ng Diyos, pag-usapan natin ngayon ang salitang resilience. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito po yung pagiging matatag, ang pagtayo at muling pagbangon sa kabila ng pagsubok at problema. At kilala naman ang mga Pilipino sa pagiging resilient natin, hindi ba? Kahit dumaan na sa bagyo, baha o iba't ibang pagsubok, marunong pa rin ngumiti, magbiruan, di ba? At bumangon. Magandang katangian po yan. Pero may tanong, hanggang saan ang pagiging resilient? Kahit buhos ang ulan at may baha, may mga Pilipinong nakakaya pa rin ngumiti at magpatuloy. Pero habang pinapanood natin ang mga ito, mahalagang tanungin natin, kailan ang pagiging matatag ay nagiging pagtitiis na lang? At kailan naman natin masasabing hindi na dapat tiisin ang isang sitwasyon? May magandang paalala po ang Biblia tungkol sa pagtitiis at katatagan. Sa Romans chapter 5 verses 3 to 4, itinuturo na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng pagkatao. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya malinaw na may halaga po ang pagiging matatag. Pero nitong mga nakaraang araw, dahil po sa sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha, may isang mahalagang tanong na nabuo.
hanggang saan ang resilience. Dahil kapag ang baha ay paulit-ulit nang nakakaapekto sa araw-araw na buhay, sira ang mga gamit, nawawala ang kabuhayan, nasisira ang mga bahay, at minsan buhay mismo ang nanganganib. Kaya hindi lang siguro tanong kung gaano katatag ang Pilipino, mahalaga ring tanungin bakit kailangan nating paulit-ulit na maging matatag sa ganitong sitwasyon. Dahil ang resilience ay hindi dapat maging dahilan para masabihan natin ang mga tao na kaya mo yan, Pilipino ka, resilient ka. May mga sitwasyong hindi lang pagtitiis ang kailangan, mga kapatid. Kailangan din ng aksyon, pagbabago at pagtutulungan. Kaya kayo mga kapatid, ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging resilient ayon sa salita ng Diyos? At hanggang saan tayo dapat magtiis? Pakinggan po natin ang paalala ng Diyos. Okay, Pastor. Ayan, Pastor Eric, bago po tayo pumunta sa Biblia, kumusta po kayo nitong mga nagdaang araw? Binaha ba kayo? Saang area ba kayo? Or may mga nakapaligid ba sa inyong area na inabot din ng baha? Oo, well, it's a good thing and a bad thing. Praise God, nakabili kami ng aming sariling property in Cainta. Okay. It's a pero a place bahain. known for flooding. Oo nga. Ang maganda naman, hindi kami inabot sa aming bahay. Okay. We're still renovating it right now. Kaso you cannot go inside the village kasi yung sa gate, towards the gate, pagpasok mo ng gate, may lubog actually umabot sa the past weekend yata hanggang Bewang. Oh, wow. Oo, pero Oo. doon sa street namin hanggang ankle lang. So, Oo. hindi pinasok yung bahay namin. Ay, naku, Unfortunately, praise yung God. mga kapitbahay mo, Merong mga ilan. we're all affected. Yun yung malungkot doon. So, I'm really praying, ano kayang solusyon dito? No? I'm really thinking hard. Of course, I'm just one person who are in the authority, in the position of power to really make sure na maayos ito, no? Ano kayang mangyayari pa kaya, ano? Lahat tayo, issue yan, ano? Saan bang parte ng Pilipinas ang hindi nababaha po ngayon? At madalas nga nating naririnig, Pastor Eric, yung salitang resilient. 'Di ba? Tayo mga Pinoy, nakakabilib. Kinabibilibad nga tayo ng buong mundo eh. Napaka-resilient daw natin, nagagawa pa nating ngumiti, ano. Pero sa pananaw po ng Biblia, gaano kahalaga yung pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok? Yung tanong na ganong kahalaga, napakahalaga kasi you've read it right in Romans, no? I don't have any reference to answer the question, but the Bible, it says that, not only that, but we rejoice in our sufferings. Knowing that suffering produces endurance. So mahalaga siya kasi tumitibay ka sa lahat ng pagsubok. Endurance produces character. Okay. No? Na-develop yung pananaw mo. And character produces hope. Wow. So, ang ibig sabihin pala, itong mga nararanasan mo must lead you to hope, not despair, not giving up. So, and Not getting used to it or hindi yung nagiging manhid ka na lang. hindi lang yon, Oo. hindi ka nagiging manhid lang, pero tumitibay yung pananampalataya mo na ang lahat ng ito ay pang-samantala lamang. Ibig sabihin, sa maliit na paraan na meron tayo, what's our part? Unahin kong isalba ang aking pamilya, ang aking nasasakupan, pero yung salvation na yon, I think, I wanna go to a more theological or biblical approach. It's a reminder na sa panahon ng baha, habagat, kalamidad, we want everybody to be safe. Gusto natin ligtas lahat. Yes. Yun nga yung tanong. So sa lupa, walang kaligtasan. Dito tayo na maaasahan sa tao, walang kaligtasang maaasahan sa gobyerno, walang kaligtasang maaasahan sa any form of government or any human leadership. We need to point people to the true salvation, the true hope, for them to experience true life. And that can only be found in the person of Jesus Christ. So yung kalamidad sa Pilipinas, itong pagbaha na ito,
malaking paalala sa atin na lahat ng ito ay, it might get worse. We don't know. It might get worse, Things will end in a way that we have not experienced yet, biblically. Yung marami pang wars, marami pang birth pains tinatawag ng Biblia towards the end. And we are somehow seeing all of these things unfolding globally, in a global scale. But again, I don't want people to miss out to your question. I want to circle back to your question na gaanong kahalaga ito. Mahalaga ito kasi pinapaalala sa atin ng Diyos yung mas malaking picture ng buhay ng tao, na ang buhay natin ay hindi lamang sa lupa, kundi meron pang eternity naghihintay sa atin. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lumaban tayo, mga kababayan. Kung binaha ka, tayo lang, manalangin tayo, sana naman makahanap ako ng lugar na hindi na binaba. Kung yan na lang talaga ang pinamana sa'yo ng magulang mo, hindi ka na makaalis dyan, manalangin tayo na yung mga susunod na barangay captain, mayor, councilor, magkaroon naman ng pusong may malasakit na linisin yung mga drainage na atin, no? And then we adapt. Kaya doon papasok ngayon yung resilience. Kasi resilience is that capacity of the human being to adapt to changes. Kadugtong nito yung sinearch ko ng konti, ginagamit pala yung resiliency, kadugtong siya ng neuroplasticity. Alam mo yung may nagbabago sa utak mo, nagkakaroon ng mga bagong neural pathways, so to speak, na baha na to kasi ilang taon na ba kayong binabaha? Di ba parang yung katawan mo built na sa baha Naalala ko tuloy yung pelikula ni Kevin Costner, no? Although fiction naman to, nag-develop na siya ng hasang. So, ibig sabihin ko, hindi ka naman magkakaroon ng hasang. Huwag mo naman ipag-pray na magkahasang ka. Pero ang point ko, nagbabago yung pananaw mo. Nag-a-adapt ka, iaangat mo yung garahe mo. There's resiliency there. Ia-adjust mo yung buhay mo. Hindi ka mananatili na, eto na lang ako, defeated. You are resilient because you are trying to be innovative as well and trying to be creative in making sense of all of these chaotic situations. So, ang sinasabi niyo po, Pastor Eric, kailangan may gawin pa rin. Ayun, mag-a-adapt. Pero at the same time, huwag nating kakalimutan po na ginagamit na or inaabuso na yung salitang resilient kasi Parang wala na lang. lalo na nung mga nanunungkulan na parang kaya nila yan. Resilient naman yung mga yan na naaabuso. So may hangganan. May hangganan din po yung pagtitiis at pagiging matatag. Yung kailan natin masasabing hindi na pagtitiis ang kailangan kundi pagkilos. Yes. Kagaya to, yung sunod-sunod na baka minsan nakakalimot na tayo. It's been a year, diba? Hanggang ngayon, nasaan? Nasaan yung mga dapat managot dito po sa mga nagnakaw o ng bulsa ng mga pondo para sa flood control project? Ako nga sabi ko, yung 'di ba, merong mga substandard pero malala pa, may mga ghost project. Ibig sabihin talaga buo nilang ninakaw. Kasi walang nasimulan na proyekto, gawa-gawa lang. Malaking laban talaga to, Cheryl. Yes, ayun. So, dapat, may mga dapat paglagyan yung pagiging resilient natin. Pero kung kailangan na po nating lumaban, wag na tayo naman magpaabuso. Minsan parang nagiging dahilan kasi, Pastor Eric, yung resilience para masabi na kaya naman ng mga tao yan Diba? Kaya tiis lang. May ganitong halimbawa po ba sa Biblia? Kung masaan ang tao ay hinimok hindi lang magtiis, kundi kumilos din naman. Kasi hindi naman din gusto ni Lord yan na, hindi naman tayo siguro sasabihin ni Lord na hintayin nyo na lang ako forever. May role din tayo. May in-expect natin, kailangan din tulungan natin or ma-absorb natin ng malinaw yung mensahe ng Panginoon na may gusto rin siyang gawin natin. Kumbaga, kung ano yung binigay sa atin, itong mundo, binigay ito sa atin, kinreate to ni Lord. Di ba bilin niya, pangalagaan natin to? Nangyayari, inaabuso ng marami. Pero hindi dapat idikit natin yun, yung pang-aabuso, magiging resilient ka na lang because of the effect na kung ano yung ginawa ng ibang tao. I think there's a thin line between faith and all of these things kasi Pero to your point na ano yung gagawin ko?
Una ko lang naisip sa mga kababayan natin. Alam nyo po, pagpipili kayo ng leader ng bansa natin, wag po kayo magpadala sa karangyaan, sa kasikatan ng tao. Wag tayong maging fans. Wag tayong maging tagahanga. Maging mapanuri tayo kung sino yung iboboto po natin. Ano yung karakter nitong tao na ito, no? Ano yung plataforma niya? Maging mapanuri tayo siguro ron. Kasi ilang dekada na po ba tayong nalulugmok sa ganitong sitwasyon na tila yung mga leader natin ay parang mga performer lang sa harap ng camera. Wala naman silang ginagawang maayos talaga at substantial na batas, proyekto. So I think it will start there. Pero I wanna convert this into us. Again, we cannot put blame and we cannot always point fingers. In our context right now, God is telling us yung maganda yung salitang malasakit. No, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa. Nananawagan ako sa bawat Pilipino, sa presidente, senador, lahat po kayo dyan na nakaupo sa posisyon. Nasaan po ang inyong compassion sa mga kababayan natin? This is that, hindi lang awa, hindi lang pagiging, naawa naman ako sa kanila. Yes, kawawa ka, pero ano yung ginagawa mo sa awa mo? It is not being pitiful from a distance. It is really caring at hand. Ito, hawakan mo yung kamay and then maging totoo yung awa natin. Ginawa ko to nung sa maliit na paraan. Baha sa amin Cheryl. So ginamit ko yung pick up ko. So naghahatid ako ng tao pauwi. May nakita akong pamilya naglalakad, may dalang mga supot ng grocery. Naglalakad sa baha, isang ama, nanay, tatay, dalawang anak na maliliit. Biruin mo yun. Sabi ko, sakay na kayo. No, kahit maputikan niya, walang problema yan. Hindi problema yan. Kasama na yan sa buhay natin. Hayaan mo na. Sinakay ko sila, hinatid ko. Actually, medyo, yung pupuntahan pa namin, napakalalim. Sabi ko, kaya ba to, bro? Sabi ko, bro, kaya ba to ng sasakyan ko? Kaya naman po yan. Pero kinakabahan ako. Pero anyway, ang point ko, yung compassionate heart. I think yan yung nawawala rin sa atin minsan, yung magkaroon ka ng pakialam kung kaya mo namang makialam sa paraan na hindi ka naman nagmamagaling, hindi ka naman nagmamarunong, at hindi ka nagmamalaki. Yung puso lang na, kawawa naman, may kaya akong gawin ko na. I-extend na yung hand. And yan, malayo pa tayo dyan eh. Lalo na yung mga nakaupo sa gobyerno natin. Hindi ko alam kung may puso pa ba kayo sa ginagawa nyo. I just saw trillions of pesos was lost in this flood control scheme. I'll call it scheme, not project, because you schemed it. You really planned it to put in your personal accounts. And I call on the Philippine nation right now, the nation, the Filipinos all around the world. Manalangin tayo na ma-expose itong mga ito, na-expose na pero mailagay sa tama. Makulong ang dapat makulong, magbayad ang dapat magbayad. Hindi na tayo pwedeng masanay, maging resilient lang sa baha. Hindi po dapat ganito lang taon-taon. Kasi by July, August, September, ito na po yung season ng baha. Hindi pwedeng, baha na, mag-ready na tayo, be resilient, we'll put on the resiliency mode. Hindi po ganun. But I believe the Philippines is as potential for growth. We pray for leaders who are God-fearing and who will really serve not from convenience, for the convenience, but out of their comfort zone. Yan po yung ipanalangin natin. Hindi natin kailangan ng mga magaling magsalita. Hindi natin kailangan ng mga matatalino lang. Kailangan natin ng mga leaders na may malasakit sa kapwa. Those who will roll up their sleeves and get their hands dirty. Yan ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Wag na po tayong magpabola, wag na po tayong magpaloko. Magsimula tayo manalangin. And it will start with us also. Be compassionate to your neighbors. Lead them to Jesus Christ. Hindi lang po ito pansamantalang kaligtasan. Ito'y eternal salvation na only God can provide. But again, mahaba pa po itong biyahe natin na ito. Let's share hope. That endurance, that resilience produces character. And that character will produce hope. Wag po tayong aalis doon. Amen.
Mga kapatid, madalas po nating ipagmalaki na resilient nga ang mga Pilipino. Sa bawat bagyo, babangon, di ba? Sa bawat pagbaha, magagawa pa rin ngumiti. Sa bawat pagsubok, sasabihin, kakayanin natin ito. At totoo, magandang katangian po ang pagiging matatag. Pero may isang bagay na kailangan din po nating pag-isipan. Ang resilience ba ay para tiisin na lang ang lahat? Kapag paulit-ulit ang baha, paulit-ulit ang pagkasira ng bahay at kabuhayan at paulit-ulit na nalalagay sa panganib ang buhay ng mga tao, kailan ba natin laging sabihing resilient naman ang Pilipino, babangon din sila? Siguro hindi, di ba? Dahil ang pagiging matatag ay hindi ibig sabihin na dapat nating tanggapin na lang ang mga bagay na dapat namang pagbutihin at pagbabaguhin. Ang pag-asa ay hindi po pag-upong naghihintay. Ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng lakas para kumilos. Kaya kung may pagsubok, oo, bumangon tayo. Kung may problema, manindigan tayo. Kung may pagkakataong makatulong, sabi nga ni Pastor Eric, tumulong tayo. At kung may mga bagay na hindi na dapat paulit-ulit na nangyayari, huwag nating hayaang ang ating resilience ang maging dahilan para manahimik na lang tayo. Dahil ang tunay po na katatagan ay hindi lang ang kakayanang magtiis. Ito rin ang tapang na magsabi na may mas mabuting paraan at may magagawa tayo. Hindi dapat pagsamantalahan ang ating pagiging matatag. Hindi dapat gawing dahilan ang resilience para hayaan na lang ang pang-aabuso, pananamantala o mga problemang dapat namang ayusin. Dahil ang pagiging matatag ay hindi ibig sabihin na papayag na lang tayo sa mali. At ang pagiging mapagtiis ay hindi ibig sabihin na mananahimik na lamang tayo. May panahon para magtiis, pero may panahon din para magsalita, manindigan at humingi ng nararapat. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng pagsubok, huwag nating kalimutang magtiwala po sa Diyos. Maging matatag, pero huwag matutong masanay sa pagdurusa. Dahil ang Diyos hindi lang tumatawag sa atin para magtiis, tinatawag din niya tayo para maging matapang, manindigan sa katotohanan at maging bahagi ng pagbabago. At diretso na po tayo sa ating kwento ngayong araw. Ang ating Bible story of the day, The Good Samaritan. Nagsimula po ang kwento sa isang taong bihasa sa kautusan ng Diyos na lumapit kay Jesus. Tinanong niya si Jesus kung anong dapat niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, anya, anong sinasabi ng kautusan? Sumagot ang lalaking ito, dapat daw mahalin ng buong puso ang Panginoon. Dapat din daw mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Sinang-ayunan nito ni Jesus. Pero tanong ng lalaking ito, sino ang tinutukoy na kapwa sa kautusan? At dito na nagsimulang magkwento si Jesus. May isang lalaking naglalakbay mula Jerusalem papuntang Jericho. Habang naglalakad, bigla siyang sinalakay ng mga magnanakaw. Kinuha ang lahat ng meron siya, iniwan matapos bugbugin. Halos wala ng buhay ang taong ito nang iwanan ng mga masasamang loob. Maya-maya may dumating na pari, pero imbis na tulungan siya, umiwas ito at nagpatuloy sa paglalakad. Ganito rin ang ginawa ng isang Levita na dumaan. Pero nang dumaan ang isang Samaritano, naawa siya sa lagay ng lalaki. Nilinis niya ang mga sugat ng lalaki at saka dinala sa isang bahay, panulayan para maalagaan. Nagbigay ang Samaritano ng pera sa tagapag-alaga sa bahay panulayan. Nagbilin siya rito na alagaan ng lalaking sugatan at siya ang magbabayad sa mga magiging gastos. Pagkatapos ng kwentong ito ni Jesus, tinanong niya ang kausap niyang lalaki kung sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa sa taong ninakawan. Ang sagot ng lalaki, ang tanong nagpakita sa kanya ng awa. Ang taong nagpakita sa kanya ng awa. At sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo. O mga kapatid, mula sa ating Bible parable, ayan, sagutin po ang tanong na ito para sa chance na manalo ng MX3 gift pack. Ito po, sino ang Good Samaritan sa buhay mo at bakit?
Sino ang naging good Samaritan sa buhay mo at bakit? O i-post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page at mamaya po ay babasahin natin isa-isa at pipili tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. O himayin na natin ang kwentong ito. Pastor Eric, sino po ba ang mga itinuturing na bihasa sa kautusan ng Diyos? At ang lalaking ito, kung bihasa siya sa kautusan, bakit niya pa kailangan tanungin si Jesus? Well, obviously, the text said, the lawyer put him to the test. Sinusubukan niya si Jesus. Siya pang sumusubok kay Jesus, ha? Inaalam niya ano yung sasagot ni Jesus. What shall I do to inherit the kingdom of God? So, binalik siya ni Jesus. Ano ba sinasabi ng batas? Kasi ikay maalam sa batas. You shall love the Lord your God with all they're quoting Old Testament scripture at this point. So, pinapakita sinagot siya ni Jesus na ang nagsisimula yan, of course, sa ating pananampalataya sa Diyos. Because without faith, it is impossible to please God. And we are saved by grace through faith, not by works, so that no one can boast. So, Jesus Christ at this point is leading the lawyer to that truth that our salvation is not from our righteous way of living. Because our righteousness was also imputed, binigay din ng Diyos. Ang nagliligtas sa atin ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, the grace, and in our response to that, through faith. Pero dinirect niya ngayon sa kwento ng Good Samaritan. Ayun. So, kinonect niya ngayon na yung ating magagandang natanggap sa buhay, yung ating kaligtasan, natanggap sa Diyos, ay meron ding purpose. And that is also to become an extension tayo. Tayo, kung meron tayong tunay na kaligtasan, na naranasan, nasumpungan mula sa Diyos, hindi natin ito maipagkakaila. Kasi nag-o-overflow yan. At tuwing may makikita kang tao na nangangailangan ng tulong, ito'y tutulungan mo kasi natural sa'yo to eh. It's a natural effect of that salvation in our lives. Naku, naalala pa kaya yan? Nararamdaman pa ba kaya yan ng marami sa atin? Yung natural na pagiging matulungin dapat? Doon po sa kwento ni Jesus, Pastor Eric, may mas malalim na ibig sabihin yung salitang kapwa. Paano din-define yan sa kwentong ito na The Good Samaritan? Kaya nga sinabi ko niya, binalik ni Jesus sa batas na naisulat na. Sabi ng, what is the greatest commandment? You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. And the second is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. So, pinapakita rito, sining kapwa? Kapwa is everyone. Other than you, that's your kapwa. Sa bahay, my neighbor is not just my next door neighbor. The closest person to you. So kaya sa magulang, sa mag-asawa, yung asawa mo. Sa magulang, yung anak mo. Sa pamilya, yung kapamilya mo. And in your community, your neighbors. And in your neighborhood, you're the whole nation of the Philippines. Kaya napakahalaga na makita natin yung lesson dito na magkaroon ka ng compassion sa kapwa mo. Magkaroon ka ng malasakit na surprisingly, yung sa tanong mo, sino yung Good Samaritan mo? And I'm sure most of you na nakikinig sa atin, sa experience natin, di ba, minsan makugulat ka yung tumutulong sa'yo, hindi mo ini-expect, the least that you expect. Correct. Na tutulong. In the story of the Good Samaritan, he is the least. Oo, kasi, di ba, yung pari, isipin mo ba, tadaanan ka na lang nung pari? Yung Levitico, umiwas din doon sa lalaki, di ba? Pero, may mga ganitong tao rin talaga minsan, no po, Pastor Eric. Pero masisisi ba natin sila? May mga pagkakataon na hirap ka rin talagang magbigay ng tulong dahil sa mga personal na pinagdadaanan. Yung mga character na nakita natin sa Good Samaritan, these are, they represent all of us. At some point in our lives, naging ganun din tayo. May nilagpasan din tayo. Minsan nawalan din tayo ng pakialam.
Pero pinibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng tama sa pamamagitan ng example na ginawa ng Good Samaritan. Na ang pagtulong, hindi lang dahil meron kang kayang, may pera ka para magbigay. Your time is a good help. Prayer is a good help. Just asking a person, texting the person, kumusta na po kayo dyan? Naalala ko po kayo, pinagdasal ko po kayo. Malaking bagay na yon. So kung ano pa yung kaya mong bigay, di ibigay mo. Hindi naman mine-measure ng Diyos kung ano yung, si Cheryl, mas malaki binigay nito, mas mahal ko to, mas okay to sa akin. And then yung taong walang kakayanang magbigay, hindi napapansinin ng Diyos. Just imagine this Good Samaritan, he never really planned it. Nakita niya lang nandyan na siya But out of what he can give, he gave. I think that's the lesson. Out of what you can give. Not because not because you can, but because you're willing. At nakikita yun ng Diyos Oo. Nakikita ng Diyos yung puso natin. Kahit na alam niyang, kagaya ikaw, merong mga taong, ako talagang, it's very touching, doon sa kung sino pa yung walang-wala na, sila pa yung more than willing to share. Totoo. Kunwari, isa na lang yung pandesal nila. Sige, hati na lang tayo, kalahati tayo. Na hindi na nga kailangan kung tutusin kasi sapat lang yun para sa pansarili. Pero isinishare pa. At ayun yung magandang paalala mo, Pastor Eric, na sana wag natin nakakalimutan yung compassion, yung malasakit. Na minsan, dahil sa dami ng nangyayari sa paligid natin or yung sa journey ng buhay natin, baka minsan nagiging masyado na tayong bato or manhid, nawawala na yung pagiging compassionate natin, yung pagkakaroon ng compassion sa kapwa. Na, sabi mo nga, wala yan sa malaki kung gaano kalaking halaga or sa liit. Yung nilalaman ng puso mo, nakikita ng Diyos, hindi yung talagang kung gaano ka-grand yung act of na pagbibigay, yung gesture mo kung gaano ka-grand, hindi yun Kahit na kung ano man yan o simpleng isang baso ng tubig lang mabibigay mo, wala kang juice or soda or pagkain. Pero yung i-share mo, whatever you have, kahit limited, napakalaking katuwaan yun Yung sa ang Panginoon. lawyer nga, balik lang natin kay lawyer. Pinapakita lawyer, priest, Levite, may mga posisyon. Pero yung tumulong is just an ordinary person. Pinapakita ng Diyos sa atin, pinapaalala ng Diyos sa atin na yung kaalaman mo, yung posisyon mo, gamitin mo sa tama. Dapat ina-apply mo yung mga nalalaman mo. Hindi pwedeng nandiyan ka na, okay ka na. Dapat may application. Kaya nga sa pagbabasa ng Biblia, kahit basahin mo pa yun ng cover to cover, pero kung hindi mo naman sinusunod yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, baliwala yung pag-aaral mo, baliwala yung pagiging abogado mo, baliwala yung pagiging senador mo, baliwala yung pagiging congressman mo, baliwala ang pagiging presidente mo, vice-presidente mo, ano pa yung posisyon mo, hari mo, barangay captain ka, kung hindi mo naman ginagawa ng naaayon sa sinasabi at utos ng Diyos ang pagiging malasakit sa tao, pagmamahal sa tao ng totoo, na nagbabudget ka hindi para sa sarili mong budget. Yung pera mo, dapat pera ng bansa, hindi mo pera yan. Kung may sahod ka, diyan ka kumilos sa sahod mo, wag sa budget ng gobyerno. So, pinapakita ng Diyos dito, yung posisyon mo dapat maging totoo yan. Dapat yung binigay na authority sa iyo ng Diyos, dapat maramdaman yan by being helpful, being kind. Again, I wanna go back to that point na kaya sinabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. At susunod doon ay ang pagmamahal mo sa kapwa mo. It starts there. Yung pananampalataya mo sa Diyos, nagiging totoo yan kapag ka nakikita na ng mga tao din yan. Nararamdaman na rin na yung sinasabi mo na mahal ko ang Diyos, nararamdaman din ng tao na mahal mo nga talaga ang Diyos kasi ramdam na ramdam ko sa'yo yan. Yung pagtulong mo na yan, nag-overflow naturally. Hindi ko pinipilit. It starts there. It starts with God. And it now, trickles down to the people
around you. Parang I'll give an example, yung isang empty glass. Ang isang basong walang laman, punuin mo ng tubig. Pagka pinuno mo ng tubig yan, aapaw. Imagine that, lahat ng nakapaligid sa baso, pag umaapaw ng tubig yung baso, nababasa. That glass is you, and the water is that love from God. And when you are filled with the love of God, there's no way that the people will get wet of that love. Amen. Sana, no? Sana maging paalala po sa atin itong storya ng The Good Samaritan. Ito na siguro yung maganda nating dalhin mula sa kwento ng Good Samaritan. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lang po nasusukat sa sinasabi natin, kundi sa kung paano tayo tumugon kapag may taong nangangailangan. Hindi naman natin kailangan tulungan ng lahat. May mga limitasyon din tayo. May sarili din tayong problema at pinagdaraanan. Pero kapag may pagkakataon tayong makatulong, kung kaya natin, bakit hindi? Hindi ba? Maaaring simple lang. Makinig sa isang kaibigan, magbigay ng kaunting tulong, magpakita ng pag-unawa, o maging present po para sa isang taong kailangan ng kasama. Dahil minsan hindi naman malaking bagay ang hinihingi sa atin. Konting malasakit lang. At siguro yan po ang palala sa atin ni Jesus. Huwag lang nating itanong sino ang ating kapwa. Tanungin din natin ang ating sarili. Paano ba ako magiging mabuting kapwa sa iba? Kaya po sa araw na ito, sana dalhin natin ang aral ng Good Samaritan sa ating mga tahanan, sa ating trabaho at sa pakikitungo sa mga tao. Minsan, ang isang munting gawa ng kabutihan, malaking bagay na para sa taong tumanggap nito. At yan po ang simple pero makahulugang hamon nga sa atin ni Jesus. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sir Eric, tapusin po natin ang ating episode at ang ating work week sa isang dasal. Sige, tayo manalangin. Aming Diyos sa masalangit, napakasarap pong malaman na meron po kaming pwedeng tawaging Ama, na laging nandyan lamang, naghihintay sa amin na tanggapin ang ino-offer mo sa amin, inaalok mo sa aming pag-asa, kaligtasan, kapayapaan. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, nananalangin kami sa aming mga mahal sa buhay, nawa maranasan din po nila ang pag-ibig na galing sa iyo, wagas na pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo after 3 days ng buhay muli. Pinagtagumpayan niya po ang kasalanan at ang kamatayan. At kapag kami nanampalataya, naniwala, nagtiwala sa Kanya, kami maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong oras na ito, Panginoon, nananalangin kami ng kaligtasan sa aming mahal na bansang Pilipinas. Sa bawat Pilipino, 115 million Filipinos, nawa maligtas sila sa anumang sakuna. Nawa wala pong mamatay sa baha, sa bagyo, sa parating na habagat. Higit sa lahat, Panginoon, lahat naman po kami hahantong sa kamatayan, pero ang panalangin ko po ngayon, panalangin namin ni Cheryl ngayon, masumpungan nila ang kaligtasan na nanggagaling sa iyo, na ang aming mga pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Panginoong Hesukristo, tinatanggap ka namin sa aming buhay bilang aming tagapagligtas. Pinapanalangin namin, Panginoon, na nawa, anumang mangyari sa Pilipinas, magkikita-kita kami, Panginoon, mabubuhay kami kasama ka. Pinapanalangin namin ang mga leader ng bansa namin. Nawa, Panginoon, touch their hearts, Lord God. Arrest them. Convict their hearts, Lord God. At kung kailangang maaresto at makonvict literally to jail, so be it. But Father, we pray for revival in the Philippines today. Panginoon, sawa na po kami sa bagyo, sa baha. Baha na lang lagi, resilient na lang palagi. Nananalangin kami sa bagong, totoong Pilipinas, totoong bago. Kasi dahil magiging Diyos ng Pilipinas, ang Panginoong Hesukristo. Iligtas niyo rin po ang mga pinuno namin, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Mahal po namin sila. Panginoon, nawa yung pagmamahal na yon ay umapaw sa kanilang puso, maramdaman ng kanilang mga constituents, Lord God. Binibigay namin lahat ng papurit pagsamba sa inyo, Panginoon. At I pray for my dear sister Cheryl. Panginoon, panalangin ko, bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, sa kanyang trabaho, puyat at pagod. At sa mga kasama namin rito, Panginoon,
let there be an overflow of your love every day in their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And Amen. amen. Thank you, Pastor Eric. Salamat po. God bless you and your family always. And I'll see you again I'll see soon. you. I'll see you. Ayan, oh. Baka sa pagkikita natin, ang ating background music na ay Christmas song na. Yay! Vermont na, ang lapit na mga kapatid. Isang tumbling na lang, isang linggo na lang, napapasok na tayo sa last week of August. Ang bilis ng panahon. Totoo, Ber diba? Oo. Make every day count, mga kapatid. Diba? Gumawa tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa araw-araw. Dalasan po natin hanggat kaya. Sabi ko nga, walang maliit na halaga. Pag pinagsama-sama natin yan, marami tayong mga kababayang matutulungan. Salamat po sa pagsama nyo sa loob ng isang oras, mga kapatid. Mapapanood nyo po ang replay episode natin ito sa weekend. Dito pa rin syempre sa 1PH, 5 a.m. po yan. Kita-kits po ulit tayo next week. Make it a habit every 10 a.m. sa 1PH at True FM. Kami na po ang bahala sa public service. Katuwang natin dyan ng PhilHealth at PCSO. Syempre kasama rin palagi ang MX3 sa ating health and spiritual wellness. Huwag po kayong maglilipat na dahil susunod na ang Sana Lord with Lord De Vera. Mga kapatid, anuman po ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama nyo kami sa Perfect Mornings.